Patuloy pa rin binubuo ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa paglilitis ng International Criminal Court. Ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman, kailangan nila ng Pilipinong abogado. Live mula sa The Hague, may unang balita ang kasama nating si Maris Umali. Maris? Susan, kung paano lalabanan at pagtatagumpayan ang reklamong crimes against humanity na kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ang napag-usapan daw ng dating Pangulo at ng kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman sa muling pagbisita niya sa dating Pangulo sa Scriveningen Prison kaninang hapon. Kahit lumalabas na all foreign defense team ang dedepensa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC, posible pang madagdagan ng Pilipinong abogado ang legal team ni Duterte ayon sa kanyang lead counsel na si Attorney Kaufman. Aniya kakailanganin ng tulong ng Filipino lawyer sa kaso ni Duterte sa ICC. There is an essential element of any case at the International Criminal Court that there is a need for foreign lawyers. So there will definitely be involvement of Filipino lawyers. I need them. Thank you very much. Nang tanungin siya kung may posibilidad pa bang masama sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea at Attorney Harry Roque sa defense team, hindi pa ito sinagot ni Attorney Kaufman. I'm not commenting on the name of the council, okay, in any way whatsoever, okay, and that doesn't mean that I'm approving or disapproving of any nomination or any name that you're mentioning. So the announcement will be made in due course. There's still a possibility. Pasado alas 2 ng hapon bumisita kaninang hapon si Kaufman at aaraw-arawin na raw niya ito para makumpleto na sa lalong madaling panahon ang defense team at mailatag na rin ang kanilang mga legal na hakbang. And everybody saw what happened to him when he returned to the Philippines, was put onto a plane and thrown over here. So you will be filing for interim release? I'm not going to divulge defense strategy. Hindi siya nagbanggit ng detalye ng kanilang mga ihahaing petisyon, gayunman sinabi ni Kaufman na isa raw sa mga pagbabasehan ang naging paraan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Nagpaabot naman din daw ng mensahe ang dating Pangulo sa mga Pilipino. All I want to say at the present moment in time is that he sends all his well-wishers and supporters the very best. Bilang akusado sa kasong murder as a crime against humanity, karapatan ni dating Pangulong Duterte na malaman ang mga ibinibintang sa kanya. At kasama raw sa ibibigay ng Office of the Prosecutor ng ICC sa defense team ay ang mga testimonya ng mga testigo at iba pang mga ebidensya. Susan? Maraming salamat, Maris Umali.